Sa gilid ng kabundukan ng Sitio Lumina, may isang bahay na yari sa kahoy at kawayan. Dito nakatira si Mang Celso, ang pinakamalakas na albularyo sa buong rehiyon. Kilala siya bilang tagapagtanggol ng liwanag dahil sa kakayahan niyang labanan ng anumang nilalang mula sa kadiliman. Halimaw, engkanto at mga kaluluwa ng mga ligaw na kalikasan. Ngunit ang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay ay ang pagharap sa mga misteryosong bumabalot sa mahiwagang lugar ng Beringan. Ayon sa kwento ng matatanda, ang Beringan ay isang paraisong nakatago sa mundong mortal. Isa itong lugar na pinamumugaran ng mga engkanto na may malalim na galit sa mga tao. Maraming nawawala sa lugar na ito, mga ngahoy, mga ngaso at kahit mga albularyo na naglalakas loob na tahakin ang teritoryo nito. Ngunit hindi natatakot si Mang Celso. Sa loob ng 50 taon ng kanyang buhay, napagtibay niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng dasal, ritual at mga agimat na ipinamana pa ng kanyang mga ninuno. Sa isang madilim na gabi, habang nililinis ni Mang Celso ang kanyang mga anting-anting, dumating si Aling Neta, isang babae mula sa kabilang baryo. Halos wala na itong busis sa kakaiyak. "Albularyo, tulungan niyo kami. Nawawalang anak kong si Elena," sigaw nito habang nanginginig ang katawan. "Ano ang nangyari?" tanong ni Mang Celso habang nilalagyan ng langis ang kanyang kahoy na baston. "Nakita siya ng mga tao. Naglalakad papunta sa gubat. Sabi nila, tinatawag daw siya ng kung anong busis. Ilang araw na siyang hindi bumabalik." Tahimik na tumayo si Mang Celso. Kinuha niya ang kanyang tambulan, isang maliit na tambol na yari sa balat ng kambing, at ang kanyang kalis na pininiwalaang nagmula pa sa mga sinaunang pabaylan. Tiningnan niya si Aling Nita na puno ng takot at pag-asa. "Ang mga tinig na iyon ay hindi sa tao. Ipinapakita ng aking panaginip na ang Beringan ay nagagalit. Maraming kasalanan ang mga tao sa kanila. Ngunit hahanapin ko si Elena. Ikaw, magdasal ka habang wala ako." Hindi natatapos si Mang Celso sa pagsasalita nang biglang umihip ang malamig na hangin. Tumahol ang mga aso sa paligid at ang liwanag ng buwan ay tila nawala. Sa kalaliman ng gabi, narinig nila ang isang bulong. "Hindi mo kami matatalo, tagapagtanggol ng liwanag." Ngunit ngumisi lamang si Mang Celso. Hinampas niya ang tambulan ng 3 beses at sa bawat hampas ay umalingango ang tunog ng malalim na dasal. Sa isang iglap, nawala ang malamig na hangin at muling nagliwanag ang buwan. "Simula pa lang ito," wika niya. Sa kanyang paglalakbay, dinala ni Mang Celso ang kanyang tambulan, kalis at ang mahiwagang langis na sinasabing nagpapalakas sa kanyang koneksyon sa espiritu ng liwanag. Habang binabagtas niya ang makapal na kagubatan, naramdaman niya ang kakaibang presensya. Sa isang malaking punong baliti, lumitaw ang isang diwata. Ang kanyang buhok ay tila ulap na kumikinang sa liwanag ng buwan, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kalungkutan. "Celso, bakit ka nandito? Ang Beringan ay hindi para sa tao. Wala akong pakialam kung saan ako pupunta. Ang mahalaga, may ligtas ko si Elena," matigas na sagot ng albularyo. "Ang mga engkanto ng Beringan ay naghahanda sa isang ritual. Kapag hindi mo sila napigilan, hindi mo na mababawi ang kaluluwa ng bata. Ngunit mag-ingat ka, ha. Ang kanilang hari, si Dato Gimbal, ay hindi ordinaryong engkanto. Siya ay may kapangyarihang magbabaliw at pumatay gamit lamang ng kanyang tinig." Nagpasalamat si Mang Celso sa diwata, ngunit hindi niya magawang magpahinga. Alam niyang bawat saglit na lumilipas ay lumalapit sa panganib ang buhay ni Elena. Inilabas niya ang kanyang tambulan at sinimulang kumanta ng dasal upang iligaw ang mga nilalang na maaaring sumubok sa kanya.
Habang lumalalim ang gabi, narinig niya ang malalakas na halakhak at mga bulong mula sa dilim. Ang mga puno ay tila gumagalaw at ang lupa ay nanginginig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit hindi siya natakot. Sa bawat takbang, mas lumalakas ang kanyang tapang. Nakarating si Mang Celso sa isang malawak na parang nabalot ng itim na hamog. Sa gitna nito, nakita niya si Elina na nakaupo sa isang altar na yari sa bato. Sa paligid ng altar ay maraming engkanto na may iba't ibang anyo. May mga mukhang tao ngunit may pakpak na paniki. May mga katawan ng ahas at mga nilalang na mistulang usok lamang. Sa harap ng altar nakatayo si Dato Gimbal, isang nilalang na halos kasing taas ng puno na may mga mata na tila sumisipsip ng liwanag. "Narito ka, tagapagtanggol ang liwanag," wika ni Dato Gimbal na puno ng galit. "Ang batang ito ay nararamdaman na sa amin. Isa sang sakripisyo para sa aming kaligtasan. Hindi mo siya makukuha." Sagot ni Mang Celso, ipinukpok niya ang tambulan at sinimulang bigkasin ng dasal ng proteksyon. Ang lupa ay lumindol at ang mga engkanto ay nagsimulang umatake. Ang ilan ay nagpalit ng anyo bilang mababangis na hayop, ngunit gamit ang kanyang kalis at mga anting-anting, tinaboy ni Celso ang mga ito. Nagkaroon ng labanan sa pagitan niya at ni Dato Gimbal. Ang tinig ng engkanto ay halos magpabaliw sa kanya. Ngunit nananatiling matatag ang albularyo. Ginamit niya ang kanyang tambulan upang patahimikan ang kadiliman. Sa huli, isang matinding liwanag ang nagmula sa kanyang kalis at ito ang tuluyang nagpabagsak kay Dato Gimbal. Sa pagbagsak ni Dato Gimbal, umalingaw-ngaw ang malalakas na sigaw mula sa mga engkanto ng biringan. Ang kanilang anyo ay nagsimulang maglaho, tila usok na natangay ng hangin. Ngunit si Mang Celso ay nanatiling alerto. Hawak ang kanyang kalis na ngayon kumikislap sa liwanag ng buwan. Dahang-dahang lumapit si Mang Celso sa altar kung saan naroon si Elina. Ang bata ay walang malay ngunit buhay. Pinuhat niya ito at tinapik ang pisngi upang magising. "Elina, gising. Tapos na ang lahat." Malumanay niyang wika. Dumilat ang bata, ngunit tila bawala sa sarili. "Nakakatakot po, Tay Celso," bulong nito. Ang tinig ng bata ay puno ng takot at sa likod ng kanyang mga mata ay may bahid na dilim. "Hindi pa ito tapos," bulong ng albularyo sa sarili. Sa kanyang pakiramdam, naroon pa rin ang anino ng beringan. Bagamat natalo niya si Dato Gimbal, alam niyang hindi ganoong kadaling mawawala ang sumpa ng lugar. Sa kanilang pag-uwi sa Sitio Lumina, kapansin-pansin ang bigat ng kalangitan. Ang madilim na ulap ay tila umaaligid sa paligid ng nayon at ang hangin ay malamig at mabigat. Nang makarating sila sa bahay ni Aling Nita, agad itong tumakbo upang salubungin ang kanyang anak. "Elina, salamat sa Diyos at buhay ka," sigaw nito habang niyayakap ang bata. Ngunit hindi sumagot si Elina. Ang kanyang tingin ay nakatingin lamang sa malayo. Tila ba may nakikita siyang hindi abot ng mga mata ng iba. "May naiwan sa kanya," sabi ni Mang Celso kay Aling Nita. "Ang engkanto ay iniwanan siya ng marka. Kailangan natin tong alisin bago maging huli ang lahat." Nagtungo si Mang Celso sa kanyang maliit na altar at kinuha ang isang mangkok ng langis ng niyog, bulaklak ng ilang-ilang at abo mula sa sinunog na mga dahon ng sambong. Binuhusan niya ang ulo ni Elina ng langis at nagsimulang magdasal. Habang tumatagal ang ritual, biglang napasigaw ang bata. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matinis na tinig. "Hindi mo kami matatakasan. Ang kaluluwa ng batang ito ay amin." Ang boses ay hindi kay Elina kundi kay Dato Gimbal, na tila nagbalik sa anyo ng espiritu. Mabilis na sinindihan ni Mang Celso ang isang kandila na yari sa pulang wax at inilagay ito sa harap ni Elina. "Hindi mo na siyang pag-aari," sigaw ng albularyo habang itinaas ang kalis. Muling kumanta ng dasal si Mang Celso at sa bawat bigkas ng salita,
Ang liwanag mula sa kandila ay lalong tumindi. Ang boses na engkanto ay unti-unting humina hanggang sa mawala. Matapos ang ritual, natumba si Elena sa kandungan ng kanyang ina. Nang magising ito, ang takot sa kanyang mukha ay naglaho at ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging normal. "Salamat po, Tay Celso," sabi ni Elena habang yumakap sa albularyo. Matapos ang insidente, bumalik ang katahimikan sa Sitio Lumina. Ngunit alam ni Mang Celso na hindi yun ang katapusan ng biringan. Alam niyang may iba pang mga nilalang na naghihintay sa dilim, nagmamatsyag at nag-aabang ng susunod na pagkakataon. Ang lakas ng biringan ay hindi nawawala. Hanggat may gumagalang mga tao sa kagubatan, nananatili sila, sabi niya sa sarili habang nililinis ang kanyang tambulan at kalis. Ngunit sa kanyang puso, isa lang ang halimaw. Wala siyang planong umatras hanggat kaya niyang magdasal, mag-alaga ng anting-anting at kumanta ng dasal sa gitna ng gabi. Mananatili siyang tagapagtanggol ng liwanag. Sa gabi ng isang maliwanag na buwan, habang nakaupo si Mang Celso sa harap ng kanyang bahay, muling umihip ang malamig na hangin. Ang mga aso ay tahimik ngunit alerto. Sa di kalayuan, may narinig siyang bulong mula sa kagubatan. "Babalik kami." Ngunit ngumiti lamang si Mang Celso. Hinampas niya ng marahan ang kanyang tambulan at bumulong. "Hihintayin ko kayo." Sa mga sumunod na linggo, muling naging tahimik ang buhay sa Sitio Lumina. Bumalik ang mga tao sa kanilang normal na gawain, ngunit hindi maalis ang pakiramdam ng iba na may nakatago pang panganib sa kanilang paligid. Si Mang Celso, bagamat abala sa pagtulong sa iba pang nangangailangan, ay nanatiling mapagmatsyag. Isang gabi, habang siya nasa gitna ng isang ritual upang pagalingin ang isang lalaking sinapian, naramdaman niyang isang kakaibang enerhiya. Ang lamparay sa kanyang altar ay biglang namatay at isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Napatigil siya sa dasal at tumingin sa paligid. "Lumabas kayo," aniya, puno ng kumpiyansa. Mula sa sulok ng dilim, isang hugis na unti-unting lumitaw. Ito isang matandang lalaki, may suot na balabal na gawa sa tila, maharlikang tilang kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay maladagat sa lalim at ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng kapangyarihan. "Ako si Dato Sabal, ang bagong hari ng Piringan. Ang ginawa mo kay Gimbal ay hindi namin kinalimutan. Naghahanda kami at oras na para pagbayaran mo ang panghihimasok mo." Uwi ka ng matanda. Hindi natakot si Mang Celso. Sa halip, kinuha niya ang kanyang tambulan at kalis. "Kung naghahanda kayo, mas maigi. Palagi akong handa," sagot niya. Kinabukasan, nagpasya si Mang Celso na magpunta sa gubat upang muling kausapin ang diwata na una niyang nakaharap. Dinala niya ang kanyang tambulan, kalis at ang kanyang mga anting-anting. Sa ilalim ng malaking puno ng baliti, tinawag niya ang diwata sa pamamagitan ng dasal at pagpitik ng kanyang tambulan. Ilang saglit pa'y lumitaw muli ang diwata, ngunit ngayon ay tila mas malungkot ang kanyang anyo. "Celso, hindi ka na dapat bumalik dito. Ang lakas ng biringan ay muling lumalakas dahil sa kanilang bagong hari. Babala nito. Si Sabal ay mas malupit, mas matalino, at mas makapangyarihan kaysa kay Gimbal. Kung magpapatuloy ka, baka ito na ang iyong katapusan. Hindi ko hayaan na muling maghasik ng lagim ang biringan sa mga tao. Kung si Sabal man ang mas makapangyarihan, hahanapin ko ang paraan upang talunin siya," sagot ni Mang Celso. Napabuntong hininga ang diwata. "May isang bagay na maaaring makatulong sa iyo, ngunit delikado. Kailangan mong kunin ang bato ng kasilawan
ang pinakamakapangyarihang agimat na naiwan ng mga unang babaylan. Ang sino mang may hawak nito ay maaaring talunin ng anumang engkanto, ngunit ang paggamit nito ay may kapalit. Ano ang kapalit? Tanong ni Mang Celso. Tanging ang pinakadalisay na puso ang magkakamit nito nang hindi binabayaran ang buhay niya. Ngunit kung ang puso mo ay may bahid na galit o poot, ikaw mismo ang magiging alipin ng biringan. Tahimik si Mang Celso. Alam niyang mabigat ang binabalak niyang gawin, ngunit hindi siya maaaring umatras. Sa tulong ng diwata, sinimulan ni Mang Celso ang kanyang paglalakbay patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, kung saan naroon ang bato ng Kasilawan, ngunit ang landas patungo rito ay puno ng mga pagsubok. Sa bawat takbang, nilalabanan niya ang mga engkantong sinusubukang iligaw siya. Habang naglalakbay, nakasalubong niya ang isang anino ng nakaraan, si Anita, ang kanyang asawa na matagal nang namatay. "Celso, bakit mo iniwan ang sarili mong buhay para sa mga tao?" Wika ng anino. "Iniwan kita noon at iniwan ka rin ng mundo. Wala kang utang na loob sa kanila." Naramdaman ni Celso ang bigat ng sinabi ng anyo, ngunit ang kanyang tapang ay hindi natinag. "Hindi ikaw si Anita. Isa ka lamang ilusyon ng mga engkanto," sabi niya habang inilabas ang kanyang kalis. Tinapik niya ang tambulan at isang iglap naglaho ang anyo. Sa wakas, narating niya ang kuweba kung saan nakalagak ang bato ng Kasilawan. Sa loob nito, isang liwanag ang nagmumula sa gitna ng isang altar na yari sa puting marmol. Ngunit bago niya makuha ang bato, biglang lumitaw si Dato Sabal. "Hindi mo ito makukuha, Celso. Ang kapangyarihan ito ay hindi para sa tao. Wika ng engkanto. Ikaw ang hindi dapat magkaroon nito," tugon ni Mang Celso. Nagsimula ang matinding labanan. Ginamit ni Dato Sabal ang kanyang kapangyarihan upang takutin si Mang Celso. Ngunit hindi ito natinag. Sa huli, gamit ang kanyang tambulan at kalis, nagawa niyang makalapit sa altar. Hawak ang bato ng Kasilawan. Naramdaman ni Mang Celso ang bigat ng kapangyarihan nito. Ang liwanag ay kumalat sa paligid at ang katawan ni Dato Sabal ay nagsimulang maglaho. Ngunit bago tuluyang maglaho ang engkanto, binitawan nito ang isang sumpa. "Huwag kang papakasiguro, Celso. Ang sumpa ng biringan ay hindi matatapos sa akin. Magbabalik kami." Bitbit ni Mang Celso ang bato ng Kasilawan habang bumabalik sa Chicholomina. Habang nilalakad ang makikitid na daan sa kagubatan, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang bato ay tila nagpapadala ng mga pahiwatig sa kanya, mga bulong na hindi niya maintindihan. Pagdating niya sa nayon, sinalubong siya ng mga tao na puno ng pag-asa at takot. Ang kwento ng kanyang labang kay Dato Gimbal ay mabilis kumalat, ngunit kasabay nito ay ang balita ng pagbagsak ni Dato Sabal at ang pagbitbit niya ng mahiwagang bato. "Albularyo, Celso, ligtas na ba kami?" tanong ng isang babae na naglilingkod bilang punong guro ng kanilang paaralan. "Hindi pa ito tapos. Ang bato ng Kasilawan ay narito upang panatilihin ang balanse. Ngunit habang may kaguluhan sa mundo ng mga tao, ang biringan ay palaging maghahanap ng paraan upang makabalik." Habang binabantayan niya ang bato sa kanyang altar, napansin niyang unti-unting nagbabago ang kanyang katawan. Mas mabilis siyang mapagod at may mga pagkakataong parang may bumubulong sa kanyang isipan. Sa gabi, habang nagdarasal, ang liwanag mula sa bato ay kumikislap ng parang nabubuhay. Dumaan ang mga araw at mas nararamdaman ni Mang Celso ang epekto ng bato. Isang gabi, nagising siya sa isang kakaibang panaginip. Nakita niya ang sarili sa gitna ng gubat. Hawak ang bato ng Kasilawan, habang ang mga tao ng Chicholomina ay nakapalibot sa kanya. Ngunit sa kanilang mga mata, hindi pagkilala o pasasalamat ang nakikita niya, kundi takot.
"Silso, ang liwanag na hawak mo ay masyadong makapangyarihan," sabi ng tinig ng diwata na biglang lumitaw sa kanyang panaginip. "Ang bato ay hindi para manatili sa mundo ng tao. Ito'y magdadala ng gulo, hindi lamang sa biringan, kundi pati na rin sa iyong nayon." Pagkagising, napagtanto ni Mang Celso ang katotohanan ng babala ng diwata. Habang ang bato ng kasilawan ay nasa kanyang pangangalaga, ang balanse ng dalawang mundo, ang mundo ng tao at mga engkanto, ay nananatiling nakalutang sa paganib. Kung ang bato ay magiging sanhi ng kaguluhan, ano ang dapat kong gawin? Tanong niya sa sarili. Hindi nagtagal, muling nagpakita ang lakas ng biringan. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, biglang napuno ng mabibigat na ulap ang kalangitan sa Sitio Lumina. Narinig ang malalakas na sigaw mula sa kagubatan at ang mga hayop ay nagsimula ng magtakbuhan. "Mang Celso, ang mga engkanto, bumabalik sila!" sigaw ng isang lalaking dumating sa bahay ng albularyo. Tumindig si Mang Celso. Isinuot niya ang kanyang mga anting-anting at kinuha ang kanyang tambulan, kalis at ang bato ng kasilawan. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na sapat ang kanyang lakas lamang. Kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng bato. Kahit pa alam niyang may malaking kapalit nito. Habang naglalakad papunta sa kagubatan, muling lumitaw si Dato Sabal, ngunit ngayon ay nasa anyo ng espiritu. Kasama nito ang daang-daang mga engkanto, lahat ay handang muling makuha ang bato. "Celso, ang bato ng kasilawan ay hindi mo pag-aari. Isa itong kapangyarihang dapat manatili sa pagitan ng mga mundo," wika ni Dato Sabal. "Kung nais ninyo ito, kailangan ninyo akong talunin," sagot ni Mang Celso. Nagsimula ang laban gamit ang tambulan. Naglabas ng malalakas na tunog si Mang Celso na nagtaboy sa maraming engkanto. Ang kalis niya ay nagningning habang tinatamaan ng mga espiritong sumusubok na lumapit. Ngunit kahit gaano siya kalakas, naramdaman niyang pagkabawas ng kanyang enerhiya. Sa wakas, ginamit niya ang bato ng kasilawan. Ang liwanag nito ay sumabog sa buong paligid, uharing araw na bumalot sa kadiliman. Ang mga engkanto ay nagsimulang maglaho, ngunit kasabay nito, naramdaman ni Mang Celso ang sakit na tila sinusunog ang kanyang katawan. "Tama na," sigaw ng diwata na biglang lumitaw. "Celso, ang kapangyarihan ng bato ay masisira ka kung magpapatuloy ka pa." Ngunit hindi tumigil si Mang Celso. Sa huling sigaw niya ng dasal, pinalakas niya ang liwanag ng bato hanggang sa tuluyang mapawi ang natitirang pwersa ng biringan. Si Dato Sabal ay naglaho, kasabay ng kanyang hukbo. Ngunit nang bumalik ang katahimikan, si Mang Celso ay bumagsak sa lupa. Hawak pa rin niya ang bato, ngunit ang kanyang katawan ay tila naglaho na rin sa liwanag. Matapos ang laban, bumalik ang katahimikan sa Sitio Lumina. Ang bato ng kasilawan ay nawala kasabay ni Mang Celso. Maraming naniniwala na isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang panatilihin ang balanse ng dalawang mundo. Sa gitna ng kagubatan, isang balitang biglang tumubo sa lugar kung saan sa huling nakita. Ayon sa mga tao, ang puno ay nagdadala ng proteksyon sa buong nayon. Hanggang sa huling sandali, si Mang Celso ang naging tagapagtanggol ng liwanag, sabi ng diwata na lumitaw sa harap ng mga tao sa huling pagkakataon. Huwag ninyong kakalimutan ang kanyang sakripisyo. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, ang Sitio Lumina ay natatabunan ng liwanag na tila nagmumula sa kagubatan. Naniniwala ang lahat na ito, ang alaala ng isang albularyong nag-alay ng kanyang buhay upang tiyakin ang kapayapaan. Wakas,